ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Posibleng maglandfall ang bagyong Karina sa probinsya ng Cagayan bukas ng gabi o kaya'y madaling araw ng Lunes. Para sa detalye tungkol sa galaw at kilos ng bagyo, narito ang ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. June, napanatili nga ng bagyong Karina ang lakas ito ayon sa Pag-asa. Huli itong namataan ng ahensya sa layo lamang 185 kilometers dyan sa may hilagang silangan ng Katarman, Northern Samar at may lakas itong 55 kilometers per hour malapit sa gitna. Kikilos ito pa north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour at base sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, kung mapapanatili ng bagyong Karina ang kilos ito, bukas ng umaga ito ay posibleng nasa may silangan ng Northern Luzon. Sa gabi, bukas ng gabi o madaling araw ng Lunes, ito ay maaaring tumama sa unang pagkakataon o landfall dito sa may probinsya ng Cagayan. Babaybayin ang Babuyan Group of Islands at Lunes ng umaga, ito ay nasa may West Philippine Sea na papunta ng Southern China. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Catanduanes, Northern Aurora, Camarines Sur, Albay at Sorsogon sa Luzon, pati na ang mga probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar at Samar sa Visayas. Bukod sa malalakas na ulan ay asahan din ang malakas na bugso ng hangin sa mga nabanggit na lugar. Ngayong nasa silangan ng Visayas ang bagyo, magpapaulan ito dito sa may Bicol Region at dyan nga sa may Eastern Visayas, lalo na sa Samar, Leyte provinces. Sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa may Maropa, asahan din ang mga pagulan, pero ito ay epekto ng hanging habagat. Samantalang dito sa Northern at Central Luzon, sa hapon pa rin magkakaroon mga pagulan, hindi pa po yan epekto ng bagyong si Karina. Pero linggo, habang lumalapit ang bagyo at inaasahan nating tatama sa Northern Luzon, masungit na lagi ng panahon ng asahan. Bukas po yan maghapon sa Northern Luzon kasama ng ilang bahagi ng Central Luzon. Ang Bicol Region at Mimaropa, patuloy na makakaranas ng mga pagulan, sanhi naman ng hanging habagat. At sa Lunes na kung saan posibleng nakalagpas na, papalayo na yung bagyo. Kung hindi magbabago yung kanyang galaw, may mga pagulan pa rin dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi. At ito ay dahil sa epekto po ng malakas na hanging habagat, gayon din dito sa may Mimaropa region. Sa Visayas, ngayong araw na ito, asahan ng maulang panahon sa buong bahagi ng Visayas, maging sa Mindanao, lalong-lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At sa araw ng linggo, na kung saan papunta na ng Luzon ang bagyo, asahan pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section at ito ay sanhi ng hanging habagat. Gayun din dito sa may Mindanao, Zamboanga Peninsula hanggang dyan sa Soxargen. Pero araw ng Lunes na kung saan nakalagpas na yung bagyo sa Luzon, ang ulan na lamang mga kapuso dito po sa may western section ng Visayas, unti-unti nang gaganda ang panahon dito sa may eastern section, gayon din sa Mindanao na kung saan mas maraming ulan sa Zamboanga Peninsula at Soxargen, pero mahihinang ulan na lamang dyan sa may eastern section ng Mindanao. June? Mang Tani, ano bang karakteristik nitong si bagyong Karina? Ito ba'y magdadala ng malalakas na hangin, malalakas na ulan? Mang Tani? Well, June, doon sa mga lugar na direktang maapektuhan nitong bagyong si Karina, dito sa wind map na tinitingnan natin, yung mga malalakas na hangin mararanasan dito sa Northern Luzon. Dito ngayon sa ilang bahagi ng Central, dito sa may Bicol Region, na kung saan hindi inaasahan yung landfall, ay mas mahinang hangin ang maranasan. Pero may mga pagulan, ha? Yung mga lugar na may signal, asahan pa rin dyan yung hangin na mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. So, hindi isang napakalakas sa bagyo itong si Karina. June, inaasahan na mula tropical depression, posibleng bago ito tumama ay aabot sa severe tropical storm yung kanyang lakas. Hindi napakalakas pero magdudulot pa rin ng mga pinsala, lalong-lalo na doon sa mga kabahayan na gawa sa mga light materials, June. Mang Tani, ano po ba mga lugar yung mga inaasahang pinaka-maapektuhan itong bagyong Karina? At syempre dito sa Metro Manila, Mang Tani, kumusta po yung magiging lagay ng panahon? Ang pinag-iingat natin ng gusto, June, yung Northern Luzon na kung saan inaasahan nga natin bukas ng gabi o kaya ay madaling araw ng Lunes, tatama yung sentro ng bagyo. So ano yun? Region of Cagayan Valley, dito sa Cordillera hanggang dyan sa may Ilocos Region. Yan yung makakaranas ng direktang epekto ng bagyo. Yung mga lugar na Southern Luzon, lalo na yung Mimaropa, Bicol at Visayas, ang mararanasan niyan yung hanging habagat. At dito sa Metro Manila, June, ngayong araw na ito, asahan mo ang ulan, mamayang hapon, dulot ng thunderstorm.
unti-unti makakaranas na tayo ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan simula bukas yan hanggang sa Lunes at posible pang hanggang Martes, June. Kaya yung pong mga lalabas mamayang hapon, okay pa mga kapuso, pero pagdating ng Linggo at Lunes na kung saan papasok na, asahan nyo ang may mga pag-ulang maranasan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Hindi lang yung mga lalabas, Mang Tani, pati yung mga maglalaba. Saka na muna yan. Maraming salamat po, Mang Tani. Yes, June.